Sa headline ngayon, weekend. Isa patay sa banggaan ng tricycle at truck sa Albay. Dalawang aktibong kaso ng Mpox na itala sa Laguna, DOH, tiniyak na walang lockdown dahil sa naturang sakit. Grupo ng mga doktor umapilang isama sila sa exemption sa EDSA Odd-Even Scheme. At Pilipinas at Estados Unidos, posible umanong magkaroon ng Joint Oil and Gas Exploration Project. Magandang tanghali po Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Christian Yosores. At ako naman po si Lee Cyril. At sa detalye ng headline ngayon, weekend. Magdoble ingat sa pagbabiyahe at pagmamaneho sa kalsada mga kaserbisyo. Sa Albay, isa ang kumpirmadong patay habang dalawa ang sugatan matapos bumangga ang isang tricycle sa kasalubong na wing van truck sa kahabaan ng Maharlika Highway, Barangay Ubaliw, pasado alas 5 ng hapon kahapon. Ayon sa Pulangi Municipal Police Station, isang babaeng pasahero ng tricycle ang dead on arrival sa ospital, habang ang driver nito ay nasa kritikal na kondisyon at inilipat sa isang ospital sa Ligao City para sa karagdagang gamutan. Batay sa inisyal na investigasyon, bumangga muna ang tricycle sa isang kotse, dahilan upang mawalan ito ng kontrol at tuluyang sumalpok sa kasalubong na truck. Sa lakas ng banggaan, tumila po ng isa sa mga sakay ng tricycle. Nasa kustudiya na ng mga otoridad ang motorsiklo habang nananatili pa sa lugar ang truck para sa investigasyon. Human error ang titing ng pangunahing sanhi ng insidente. Patuloy namang tinutunto ng pulisya ang kotseng sangkot na mabilis na tumakas patungong Naga City. Kinumpirma ng Laguna Provincial Health Office na dalawa ang aktibong kaso ng monkeypox sa lalawigan. Sinabi sa DZMM ni Laguna Provincial Health Office Head Dr. Odi Inoncillo na nagpapagaling na ang dalawang pasyente na wala umanong record ng pagbiyahe sa labas ng bansa. Base anya sa monitoring ng Provincial Surveillance Unit, umabot sa 4 na kumpirmadong kaso ng Mpox ang naitala sa Laguna mula Enero hanggang Mayo. Ang isa ay naka-confine sa isang ospital outside of Laguna at yung isa po ay naka-home quarantine. Wala pong travel abroad eh. 4 lang po ang konfirmado. Yung 16 po ay suspected cases na nag-negative naman po sa testing. Samantala, sinabi ng Aurora Provincial Health Office na isang kaso ng Mpox ang naitala sa lalawigan pero hindi na idinetalye kung saang lugar natukoy ang pasyente. Inimok ng Department of Health ang publikong huwag sisihin ang mga lokal na pamahalaan sa mga naitatalang kaso ng monkeypox. Paliwanag sa DZMM ni DOH spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo, lumakas ang kakayahan ng mga LGU pagdating sa testing kaya lumalabas na mas maraming kaso ang naitatala. Muli ring nilinaw ng kagawaran na walang ipatutupad na lockdown at hindi oobligahin ang pagsusuot ng face mask dahil sa Mpox. Ayon kay Domingo, hindi tumataas ang kaso ng Mpox sa bansa ngayong taon, kaya hindi anya kailangang matakot ang publiko. Hindi po ito pandemic part 2. Malayo po tayo doon sa usapin na yan. Ang Mpox po ay skin-to-skin intimate physical contact. Hindi po airborne ang Mpox, kaya hindi ho lockdown ang solusyon at hindi rin face mask yung pinaka-main means of avoiding it. Inanunsyo ni Pangulong Marcos Jr. ang pagsususpinde sa EDSA rebuild na nakatakda sana ngayong buwan. Sinabi ng Pangulo na inatasan niya ang Department of Transportation at Department of Public Works and Highways na huwag munang ipatupad ang proyekto. Bagamat magandaan niya ang layunin ng proyekto, kailangan timbangin ang cost o sanhi at magiging epekto nito. Gayon din ang malaking sakripisyo sa mga motorista dahil 2 taong tatagal ang proyekto. Binigyan ni Marcos ng isang buwan ang mga ahensya na pag-aralang muli ang proyekto para hindi na ito kailanganing abutin ng 2 taon. Inimok ng grupo ng mga doktor ang Metropolitan Manila Development Authority na linawin ang patakaran sa mga exempted sa odd-even schemes sa EDSA. Sinabi sa DZMM ni Philippine College of Physicians President Dr. Nemencio Nicodemus Jr. na plano nilang kausapin ng Philippine Medical Association para sa kolektibong hinaing sa issue. Apela ng grupo sa MMDA, isama na ang kanilang hanay sa mga exempted sa naturang polisiya. Tiniyak ni Nicodemus na may iwasan na pang-abuso sa exemption sa pamamagitan na maayos na pag-uusap ng mga doktor. Yun po ang ayaw namin sana pong isipin ng ating mga mamamayan na kami po ay nagpapa-VIP. Kung di po para sa kapakanan po ng mga pasyente na nangangailangan ng tulong namin, lalo na po yung mga emergency situations.
Mahigit 300 paglabag ang naitala ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa ika-6 na araw ng pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy kahapon. Sinabi sa DZMM ni Katrina Gabito ng MMDA Metro Base na maraming na-monitor na paglabag ang ahensya lalo na sa mga motorsiklo dahil walang ipinatutupad na number coding kapag weekend. Usually po yung mga nagkakat na pumapasok sa motorcycle lane, yung mga private nating sasakyan, which is bawal na po kasi yan. And yung mga pumapasok sa mga yellow boxes, yan po yung mga nakikita namin, ma'am. Sa iba pang balita, posibleng maglaro sa 0.9 hanggang 1.7% ang inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo noong Mayo. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, nakatulong sa paghupa ng inflation ang mas murang presyo ng ilang pagkain, mas mababang singil ng kuryente at presyo ng petrolyo, gayon din ang paglakas ng piso. Pero posible itong bahagyang mabawi ng mas mataas na presyo ng gulay at karne. Matatanda ang bumaba sa 1.4% ang inflation noong Abril na pinakamababa mula pa noong Nobyembre 2019. Nangangamba ang kampo ng mga biktima ng umano'y extrajudicial killings na posibleng magpaantala sa takbo ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang hirit nitong i-diskwalipika ang dalawang hukom ng International Criminal Court sa kanyang kaso. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni ICC Assistant to Counsel Attorney Maria Cristina Conti na nakadagdag sa kanilang pangamba ang pagkwestiyon ng kampo ng dating Pangulo sa jurisdiksyon ng International Criminal Court sa Pilipinas. Umaasa si Conti na mareresolba ang iba-ibang usapin kabilang ang mga hukom na magdedesisyon sa isyu ng jurisdiksyon bago ang confirmation of charges hearing sa Setyembre. Ayon kay Conti, patuloy ang pag-a-apply ng mga biktimang interesadong lumahok sa kasong Crimes Against Humanity laban sa dating Pangulo. Kung gusto mong ipa-disqualify yung judges na didinig, tipong maghahanap ba ng hindi daw quote-unquote biased, mahihirapan tayo. Yung preliminary issues, ni-raise muna na parang mapapakamot ulo ka. Kala ko pa gusto niyong pag-usapan yung jurisdiction. Ibinunyag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na posibleng magkaroon ng Joint Oil and Gas Exploration Project sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos sa mga susunod na taon. Ginawa ni Teodoro ang pahayag sa sidelines ng Shangri-La Dialogue sa Singapore kung saan nakipagpulong siya sa mga miyembro ng US Congress para palakasin ang ugnayang pansiguridad ng dalawang bansa. Tinalakay nila ang mga issues sa Indo-Pacific region at ang pangangailangan ng mas malawak na presensya ng US sa mga pandaigdigang institusyon. Nagpahayag din ng suporta ang mga US Senator na sina Pete Ricketts at Tammy Duckworth na kinilala ang mahalagang papel ng mga Pilipino sa workforce ng Amerika, lalo na sa sektor ng healthcare. Ang posibleng oil exploration ay bahagi ng mas malawak na kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa sa ilalim ng umiiral na Mutual Defense Treaty at iba pang kasunduang pansiguridad. Abangan, Israel nagbantang lilipunin ang Hamas. At pambato ng Pilipinas na si Krishna Gravides pasok sa top 8 ng Miss World 2025. Yan at di pa mga balita sa pagbabalik ng Headline Ngayon Weekend. Headline Ngayon! 12:12 ang ating oras, nagbabalik po ang Headline Ngayon Weekend. Balita po muna sa ibayong dagat, nagbabala ang Israel na tuluyang wawasakin ng Hamas kung hindi nito tatanggapin ang panukalang hostage deal na inihain ni US Envoy na si Steve Witkoff. Habang sinabi naman ni US President Donald Trump na malapit nang matapos ang kasunduan para sa tigil butukan sa Gaza. Sinabi ni Israeli Defense Minister Israel Katz, may dalawang pagpipilian ang Hamas, tanggapin ang kasunduan o tuluyang mapuksa. Sa kabila nito, nananatiling kritikal ang sitwasyon sa Gaza. Ayon sa United Nations, nanganib na magutom ang buong populasyon ng Gaza dahil pahirapan ang pagpasok ng food aid. Samantala, iniulat ng Gaza Civil Defense na higit 45 ang nasawi sa mga airstrike ng Israel nitong Biyernes, kabilang ang 7 miyembro ng isang pamilyang tinamaan sa Jabalia. Ayon sa Health Ministry ng Gaza, may higit 54,000 na ang nasawi mula nang magsimula ang digmaan noong Oktubre 2023 na karamihan ay mga sibilyan. Sa sports, buo ang kumpiyansa ni Manny Pacquiao sa kanyang pagbabalik sa boxing ring matapos ang 4 na taong pahinga sa kabila ng 16 na taong agwat ng edad nila ng kasalukuyang WBC welterweight champion na si Mario Barrios. Sa kanilang press conference ngayong June 1, sinabi ni Pacquiao na walang dapat ipag-alala ang kanyang mga taga-suporta dahil dati na rin niya itong nagawa. Bagaman nagpalitan ng banat sa entablado, nananatiling magalang si Barrios at kinilala ang kontribusyon ni Pacquiao sa buong mundo ng boxing.
Magaganap ang laban sa July 19 sa MGM Grand Garden Arena at mapapanood via pay-per-view. Sa showbiz, nabigumang maiuwi ang corona, matagumpay namang ipinagmalaki ni Krishna Gravides ang Pilipinas sa 72nd Miss World Pageant matapos makapasok sa top 8 at yung haling Miss World Asia. Wow! Ipinakita ni Krishna ang kanyang galing at ganda sa iba't ibang bahagi ng kompetisyon. Umangat siya sa Miss World Talent Finals sa kanyang kahangahangang pagkanta at nakapasok din sa top 32 ng Sports Challenge. Umani rin ng papuri ang kanyang mga kasuotang inspired ng Palawan Peacock at mga modernong Disney princess. Ang corona ng Miss World 2025 ay napadalo ng Thailand habang pumangalawa ang pambato ng Ethiopia at sinundan ng Poland at Martinique. Ayon kay Arnold Vegafria, National Director ng Miss World Philippines, ang pagkapanalo ni Krishna bilang Miss World Asia ay patunay ng kanyang lakas at galing bilang kinatawan ng bansa. And I thank you. Yes! At yan ang headline ngayon weekend. Tuloy-tuloy po kami napapanood sa DZMM Teleradio at naririnig din tayo sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Abangan po ang reprogramming ng DZMM Radio Patrol sa East 30. Magsisimula po yan bukas ha, Unyo a 2. Yes. Hanggang sa muli po, ako po si Christian Yosores. At ako po si Lee Seril. Marami pong salamat at magandang tanghali, kapamilya! Headline ngayon.